ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga higala, mga adlaw ka na itong tanan. Welcome dito sa itong panaguban sa itong tuluman ng tabayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Finiquito, mga higala. So, anyways, mga higala, no? Kamusta mong tanan diha, mga katambayan, no? Anyways, mga katambayan, I hope kaya tatanan diha, no? Ako lang na ba dala sa inyong lugar, dala mga higala? Wala, kung ano to, wala mong tayo dako nga weather system dali karon mga higala, no? Except, kaning ginatawag ito nga localized thunderstorms mga higala no, nga na mga lugar nga posibleng ulanon, no? Pero di mo po magdugay po mga katambayan po, no? Tama-tama lang bahaon ang lugar ninyo. Charing. Bitaw. Anyways, mga katambayan ug mga adlaw, no? Kuan may pahigayon na tong kuan mga higala, no? Prosesyon sa or traslasyon sa itong mga Nazareno mga higala, no, dito sa Quiapo, Manila mga higala, no. Sa ito Batang Quiapo. Pero dito sa Davao City mga higala, na po yung mga deboto ana mga higala, no, nga nagapahigayon pud traslasyon din is Davao City mga higala, no. So ako naibawan mga higala nga na traslasyon is ang kining kuan, no. Kato sa may Deca Homes kuan Tigato, no? Padulong nagmandog mga higala. Dito sa may sana si katong sa kanang kapilya diha sa may Deca Homes gani mga higala. Diha sa traslasyon mga higala na po yung misa mga higala, no? Tapos dito sa may Lanzona Street ba na? Sa may Lanzona Village ba na? Diya dapit sa may kuan diya sa may Matina. Matina Crossing mga higala. Dili pa Matina Crossing, Matina nga Barangay Matina Crossing, no, diya sa may Alpha Homes ba dul. Sa may dating katong karaan nga ABS-CBN mga higala diha. Napo na sila diha mga higala, no. So anyways mga higala, ato ang Davao City Police Office mga higala nag-andam na sa ilahang ipahamtang seguridad, no, alang sa ato ang mga deboto mga higala, no, although gamay ra man sila diri sa Davao City mga higala, no, pero gusto po sa to ka pulisya nga masiguro ang ilang seguridad mga higala aron nga of
course hapsay nga mapakuan no, hapsay nga hapsay ang pagpahigayon sa mga translasyon, although di uli mo ni pareha sa Manila mga higala nga mausay mabtan og 24 hours no. Mo na nga kanon mga ilalang gyapon ang kuan diri mga higala nga mahimong hapsay malinawo ng maong translasyon mga higala diri sa Tuos Davao City. Anyways mga higala, alang sa dugang pahayag mga higala or kaning impormasyon ato ang paminawon mga higala ng pahayag ni Davao City Police Office spokesperson Captain Hazel Caballero Tuazon mga higala. Paminaw na to. Yes, ma'am, ang Davao City Police Office, ma'am, no, with regards sa kaming activity this Friday, ma'am, sa kapistahan sa ato ang Pong Nazareno na atay 88 ka mga PNP personnel, ma'am, nga mag-provide ug seguridad and unta ma'am no nga mahumani ang mao nga activity nga peaceful gihapon ug walay mga untoward incidents nga ma-report sa ato ang stations. Kay wala na ta mag-focus sa isa ka station ma'am na atay PS2 San Pedro, Mandog and PS3 Tanlomo ma'am no if I'm not mistaken. And then ang ato ang city director kanunay maghahangyo sa kooperasyon sa tanan para walay mga kakulian nga mahitabo during the ma'am activity po. Unsa na pahimangno nato sa mga mo salmot? Yes sir, ato lang yung gina-remind kanunay sir no, ang Davao City Police Office, ang atong siyudad sa Davao kay na ay best practice sir no. Ang ato ang culture of security kanunay gina nato i-observe practice kung natay mga big events diri sa ato ang siyudad sa Davao. Ang ato ang pagabuhaton kung nay makita magsalita i-inform ang ato ang mga kapulisan nga naa sa ato ang area sa mga venues. Dili lang ato ang Davao City Police Office na putay mga partner agencies like Task Force Davao, City TMO, and other uniform personnel nga naa sa mga areas. Dili na to pasagdan kung say mga nakita nato sa mga venues nga pwede makakos o kanang kadaot sir o kasamok. And then bawal gid magdala og backpack siguro kadako kayo. So kung mag-check ang ato mga PNP personnel, i-submit ang ilahang mga concern mga gamit para pagsiguro nga walay mga illegal items nga naasulod sa ilahang mga backpacks. And then bladed weapon, number 1 po na siya. Appeal po na siya sa mga ginabawal nato. And then kung i-confiscate man, ihatag lang kung wala kay daotan nga tinguha. Ug pagabuhaton sa mga venues nga ato ang pagatagaan og sigurad kanunay ma'am no. Kay ang ato ang City Director ma'am, Police Colonel Manan Caracas mo Aripis kanunay gyud naga-monitor sa atong area of responsibility mo ato gina siya sa ground no. Personally mo ato gyud ang ato ang City Director sa tanan nga event siguro og mga pagadausan sa kapistahan sa ato ang Pong Nazareno to check personally kung unsa pay mga kikinahanglan sa ato ang mga tao ma'am no on the ground, kung mas kailangan pa nga dagdagan og tao dagdagan sa ato ang City Director ma'am. So mo to mga higala no, ang pahayag ni mga higala no, DCPO spokesperson Captain Hazel Caballero Tuazon mga higala no. So mo to ang iyang giingon na si Pahimangno no, with regards giapil lang pud niya tong para sa shrine next week mga higala no. January 15 Holy Infant Jesus of Prague mga higala no, sa may Shrine Hills mga higala no, giapil lang pud niya tong with regards sa kaning mga do's and don'ts no. And gisiguro po niya mga higala no, mag-field yun na si mga higala si Colonel Muarip ba na mga higala no, during that time mga higala ipahigayon na nga mga na religious activity sa tong mga debotong Katoliko mga higala. So mo to yang mga higala no nga kung kulang dugangan no para ma-secure gyud mga higala no ang mga deboto mga higala. So mo to yang ano. Anyways mga higala dito sa laing sigutanan mga higala. Kung asa mga higala nang ipasigarbo karon sa tuang kuan mga higala Davao City Police Office ang pagtaas sa ilang accomplishment mga higala no sa 2025 alang sa ilang mga kuano alang sa ilang mga kuano law enforcement operations mga higala meaning mga higala kanang law enforcement operations kanang pagpapatuman sa mga special laws like kanang sa anti-illegal drugs, anti-illegal gambling, pagpangita sa mga wanted persons, most wanted ba or wanted no o unwanted persons adil na. So mo na mga higala daghan-daghan pud og mga ubay-ubay ang kuan mga higala no. Well gusto gini si kuan sa tong Davao City Police Office mga higala katungod ang aton Davao City Police Office mga higala naningkamot gyud no, naningkamot gyud sila mga higala no nga kuan ba tawag ni aning kamot yun sila
nga gawa sa mapatuman kani nga manggod nga mga wanted persons may gala o katong mga ubang mga like anti-illegal drugs kung di mo kuno siya madakpan no pinasikat sa balaod mga higala no kan gina mga higala no isa po sa kuwala ng safety sa itong mga katawhan mga higala kay ano naman din mga wanted criminal diri mga higala nga dili man ni mga nganong kuan man nganong di man nato ni dakpon nga ang safety sa to katawhan mo ay mga mabutang sa risgo. O, mo na may galang daghan kayo sila kanay like sugal may gala. O dumi sa kinagmay rin nyo pa ng kuno dili man kay ang kan mo gud may gala no. Ang mahimo magong epekto once ka ang tao makuha sa sugal mga gala labi na sa mga illegal nga sugal mga gala. No nga walay regulation kay illegal gani. O walay regulation, daghang tao nga ma-addict. Daghang tao nga mukuan. Hangtod sa kanang pagka-addict sa sugal, paggalulong sa sugal, makuha na sa sige pagpangilad, no? So istapa. Pagpangawat, no? Nya what if kung makita niya siya gusto makita, di siya gusto nga masumbong sa pulis, patay. Di ba? So, mo na siya mga higala hinungdan. Nganong ginadakop ang sugal mga higala, especially ang mga kuano illegal nga sugal. Kaya tungod, wala siya after sa kanang epekto anak ngadto sa mga nagapataya, no? Mo na ang kuan mga higala, no? Mo na ang murag kanang rasyonale about mga higala. And then, although gipasagarbo po mga higala, no? Sa kuan, sa tuang Davao City Police Office may gala no ang pagbaba sa mga road crash incidents mga higala no pero maato na po isgutan fully mga higala na pero ato lagi hapon nang i-presenta karong atak na mga higala na mga higala di na tamag lang ato paminawan mga higala no Ma'am Hazel Caballero Tuazon no Captain Hazel Caballero Tuazon ang kuan mga higala no ang tigpamaba sa Davao City Police Office alang sa mga accomplishments sa Davao City Police Office sa 19 police stations sa tuig 2025. Ako ipanghambog ang accomplishments sa ato ang Davao City Police Officer no ang ato ang 19 police stations and DCPO support units sir no. Ang ato ang 4 focus directives sir sa ato ang 2025 versus 2024 mas nitaas ang ato ang number of accomplishments sir no. Gusto na ako ipanghambog i-showcase ang ilang mga accomplishment kay mga walay tulog hangtong human ang New Year. So for the campaign against illegal drugs, sa ato ang 2024 na atay 1,398 number of operations conducted. Pero sa 2025 na atay 1,646 ka mga operations conducted. Ang arrested ani for 2024 1,793 and then sa 2025 is 2,009 kabuok ang na-arrest nato ng mga individuals na involved sa illegal drugs. And then confiscated shabu no sa 2024 niabot na siya og 58,227,961.47 but sa 2025 niabot og 67,696,325.06 ang amount sa confiscated illegal drugs shabu. For confiscated marijuana for 2024 niabot og 3,073,444.87 and then for cases filed sa ato ang Office of the City Prosecutor for 2024 2,277 but sa 2025 2,193 but sa number of operations mas dako ang ato ang 2025. For the arrest of wanted person for 2024 1,908 operations conducted pero sa 2025 niabot og 2,136 operations conducted and then naatay na nadako for 2024 1,998 but 2025 niabot og 2,136 ka mga individuals nga mga warrant of arrest nga naaresto sa Davao City Police Office. For the campaign against illegal gambling, operations conducted for 2024 488 pero niabot og 722 operations conducted for year 2025. Cases filed for 2024 485, cases filed for 2025 718.
And then for the campaign against loose firearms, natay 361 for 2024 operations conducted, pero sa 2025, 434 operations conducted. And then cases filed, 133, 2025, cases filed, 149. Para sa ato ang Traffic Enforcement Unit record for 2024 versus 2025, natay number of incident for 2024 nga 3,307. Sa 2025, 3,082. So natay 7% decrease sa ato ang number of incident. And then number of vehicle involved, 6,472 for year 2024. For year 2025, 5,813. So niubos ta og 11% decrease for 2025 for Traffic Enforcement Unit. So, mga ito mga igala, no? Ang pahayag ni Ma'am Hazel Tuazon, mga igala, Captain Hazel Tuazon sa Davao City Police Office with regards sa mga accomplishments sa Davao City Police Office, mga igala, sa tuig 2025. Nagtaas yun, mga igala, no? So, kung magtaas na mga igala, actually, mga igala, ang law enforcement operations, mga igala, makatabang mga puguna siya, mga igala, kay para makabalo po ng mga tao, mga igala, mga nagalihok yun itong kapulisan, mga igala. Oh, yan pagtaas po sa mga operations may igala, makahatag man po na somehow o kining visibility sa tuang komunidad, no? Na mapakgang tong kuan po mga igala o maapil lang po to bantay tong 8 focus crimes mga igala nga mapakgang. Oh, edi kuan, edi tanan ta mga igala secure there's Davao City kitong nagaliw katong pulis. No, kung nagaliw ka itong police mga igala, walay kriminal, mahadok ang kriminal. Puno ba ito issue dito sa kanong lungkab dito sa may asa to, deka talo mo. Wala pala ito na, wala pa ito na report mga igala, pero kato pa man lang po, no? So far, di 5 po sunod-sunod. No? Kato siguro mga igala, nasudyuhan siguro to. Pero wala pa yung report, ikan sa pulis ako na dawat mga igala. No? Siguro kung na-report at itong ikuan. Or basi inside job ba mo na mga kon sa mga kriminal mga igala kay usahay close na sa tuwa mo rin yung buhat og krimen ay nako. Anyways mga igala, balik kita man lang sa importanteng pinumdum niya to si Bianan. Balik kita mga igala dito sa itong palaguban sa tuntunan manong tambayan sa Radyo Pilipinas kauban ni Armando Feniquito mga igala. So yes mga igala, no? Kaganiha itong gisgutan ng mga accomplishments sa accomplishments sa unsa ni ato ang Davao City Police Office mga igala kauban to mga seguridad alang sa para sa traslasyon ug bang adlaw mga igala. So anyways mga igala adin hita sa ato ang ato isgutanan mga igala kay medyo ni mga igala, no? Medyo na relevant gyapon siya mga igala, no? Ug lang siguro nato ni isgutan ning kaso ni Kapitan Bukol mga igala, no? Gikan sa to National Bureau of Investigation. No, okay, kabalo ko gisgutan na nila, no? Gisgutan na sa uban mga igala pero dili ako mohisgot, no? Pero ang NBI ang mohisgot. Ako dire katong na ko unsang gisgutan sa NBI mga igala. Og sa mga pangutana sa to ang mga kaubanan sa media mga igala. Anyways mga igala kanin dinita sa mga igala dinita sa tuang mga igala usa sa to National Bureau of Investigation kay of course may igala, no, ato ang NBI may igala sila magud naga-imbestiga karon mga igala, no. Una diha mga igala, no, sa mga scams, no. Unsa may priority karon sa NBI for 2026, no. Kay marag dito ang tanang pangutana magud kay na-focus tanan dito. And unsa ba naka-importante diha mga igala, no, nga murag revenge politics muna kasagaran diha mga igala gud, no. So mo na ugma na sa nato na isgutan mga igala. So anyways mga igala dinito sa kay last year gamay na lang ang nadakpan nga scam sa tuang mga igala, no, sa tuang National Bureau of Investigation mga igala. And with that mga igala, no, since ang NBI kay part man siya sa Department of Justice mga igala, so nahimo po silang parte mga igala, no, sa kaning kining investigasyon sa tuang Independent Commission on Infrastructure mga igala kon ICI mga igala. So sa pag-ani diri sa mga members sa ICI mga igala, doon na din mga projects din ipon, no, sa atong DPWH mga igala or gi-implementa dili sa atong DPWH 11 mga igala nga ilang ginaimbestigahan mga igala. And
So for how many months may galang imbestigan after nga nibuto ang issue sa kining kuan no sa kining ginatawag na tong flood control anomalies mga higala, whether ghosts or wala ni subay sa proseso, ni kama-up sila og kining resulta no sa ilang gihigpay investigasyon mga higala no. So anyways, may higala ita maglangan no atong paminawon mga higala no ang tigpamaba sa National Bureau of Investigation Southeastern Mindanao Regional Office mga higala nga si Agent Eliseo Lianyo mga higala no. Aron mahatagan tawag kating kuan mo kuan no mahimutang aware o ma-inform ta mga higala no. Anyways, may higala paminaw na to mga higala. Agent Eliseo Lianyo mga higala. Paminaw na to. Focus karon sa NBI for 2026. Actually, the usual thing that we do in the office is meron naman tayong mga walk-in complainants. Yun pa rin yung lahat ng mga scams, mga illegal activities is happening in our region. At saka yung flood control pa rin. Meron na kaming na recommend na for filing, but it has to be Ilan yun, sir? Ilan yun? dito sa Davao City mismo. Ilan yun? Ilan? More or less siguro mga 20, 12 DPWH personnel. 12 Oo. on the flood control projects. Yes, sir. Ano to, ghost or substandard? Yeah, mga substandard, mga incomplete. Since when to na-imbestigahan? Ngayon lang, nung lumabas yung mga flood control issues. Mga November or October ba yun? Ang 2025 yung ni-imbestigahan ng mga yung 12 flood control projects. Ngayon lang talaga nung lumabas yung issue ng flood control kasi meron namang isang actually ang ginawa ng NBI, meron kasi yung ICI ba yan? Apa. ICI composed of policemen and army personnel. Pinuntahan nila yung mga projects nationwide. Then dito sa Davao region, nag-provide sila sa amin ng mga projects na doubtful or ghost. Pinuntahan namin, na-validate namin nga indeed, ano siya, incomplete or substandard. So, not necessarily ghost. May project naman. Pero the way how they spent the money, medyo may problema. So sa process yung Oo. So clarify ko lang, sir, Davao City lang ba alone or Davao region? Davao City, kasi ang Davao region naman, meron yung Davao Occidental, di ba? Doon talaga yung mga public officers ng DPWH personnel. Kaya nalabasan na sila ng warrant. Dito naman sa Davao City, DPWH personnel pa rin. Pero ang ginawa naman namin yung dito sa NBI regional is recommendation lang. Recommendation. It has to be finalized by Prosecutor Fadulon. Meron kasing create ang DOJ task group To look into this. to look into or focus into these flood control projects, yung mga anomalous flood control projects. Oh. So ang ginagawa namin, nagre-recommend lang kami na yes, indeed may anomalous projects dito. Ang mag-final niyan ang si State Prosecutor Fadulon na. So recommendation to file case na. Yes, oo. So, mga ito mga higala, no? Ang giingon niya dito mga higala is 12, no? 12 daw, wala pa klaro mga higala, no? Pero, anyways, mo to kung gikuan ako to mga higala, no nga. Masa ba, karon sa alay ito nagsugod ng investigation. Well, kato sigurong first ganyan, ang kuan mga higala, no? Ang ICI mga higala. Pero, Davao region na kasuhan naman tong dito sa kuan, di ba? Tuwa sa Cebu. Tuwa sa Cebu tong kuan. Katong provincial district engineer sa Davao Occidental, di ba? Murag nakasuhan naman to, pero well, there are others mga higala. Recommendation lang mo po daw mga higala na sila special prosecutor mga higala or special prosecutor sa DOJ mga higala. If sila na mukuan mga higala kung doon na ba'y merit mga higala or kaning ginatawag na itong certainty of conviction mga higala, no? High probability of certainty of conviction mga higala, no? Or prima facie evidence mga higala, no?
ngadto sa ilang mga nakuha ang gipaimbestigahan sa ilaha mga higala. So moto ang giingon ni wala pa na human natong gobyerno sa papangitaan ng mga kuan mga higala no kaning mga anomalya nga flood control projects mga higala sa tuang ginapush sa tuang current administration karon mga higala no. Pero kanilang mga higala no ato ang kuan pud mga higala no ang gobyerno nato karon mga higala no is really serious nga habulon ni nga kuan no nga mga anomalya lisod man tuuhan sa kadaghanan mga higala pero ginagukod gihapon na sa tuang kagamhanan karon mga higala no kay tungod gusto gid mga higala nga kuan naay mapapriso mga higala kaya lang mamangina mga higala no tawagan ni gusto na yung mapapriso pero lisod man gyud mga higala kaya di man po nato pwede nga basta lang basta lang file ng kaso niya ang ebidensya kay kuan kayo tawagan ni ebidensya kay kanang huyang kayo so pagtindog di ba so anyways mga higala atong giklaro mga higala no kung usa ba ning 12 projects o kuan mga personahe sa DPWH mga higala okay para dita makuan ba no inon pa lang der pataka ta mga higala so anyways mga higala ato ang balikan mga higala no ang pagpaklaro ni NBI 11 spokesperson agent Eliseo Lianyo mga higala no para sa pagpatin-aw mga higala kung unsa tong 12 ka projects or 12 ka personahe sa DPWH Davao Region paminaw na to. Sir, yung 12 na personal ng DPWH, Davao City District ba yun or sa Region 11 na officer? Regional office? Yung DPWH. Yung 12. Yung 12 Actually, na they are under from investigation. yung DPWH doon sa Occidental. Hindi sila sa Davao City. Okay. Yung district engineer doon mismo naka-assign sa Davao Occidental. Wait sir, klaro natin sir. Yung 12 sir na under investigation, Yes, sa Davao City. Sa Davao City yung district office, district office. dili regional. May regional din. May regional office, may district din. Yes, so Na NG. project dito sa Davao City na yes, so So hindi tao. mga DPWH personnel sila. Okay. Na- So hindi 12 flood control projects? Hindi. DPWH personnel na involved sa Flood control. anomalous flood control project. Okay. So mo to mga higala no ang klaro no 12 ka personahe daw mga higala ang kuano ang girekomenda nga kasuhan mga higala mo na to depende na gito mga mo na to gingon mga higala no depende na sa kuan mga higala sa special prosecutor kung isaka niya sa korte ang kaso or kinahanglan pa pagdugang investigasyon no kay naikulang sa ebidensya or kinahanglan og mas strong pinaka-strong no kanang strong pa sa inyong relasyon nga ebidensya mga higala no aron nga kuan aron na tawagan ni aron na mutindog yun sa korte mga higala no og mahatagan og kaning conviction no ang kuno well kung conviction justice man ang mga higala o kung dismissal justice po na para sa part po sa kuan mga higala gikasuhan so mo na ang justice system na to mga higala no? So, anyways mga higala mga tayo kung oras ang anan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas Radyo Publiko Davao mga higala na kawan Armando Finiquito alang sa tambahin sa Radyo Pilipinas hangtod sunod sa daghang salamat og maayong adlaw kanatong tanan.